Okay, so pakinggan po natin si Josh Mojica. Ganito, ano pa ang isa pang concept ng negosyo? Ang isa pang concept ng negosyo, ang mga negosyo, literal, walang negosyong hindi nalugi. Talaga ba? Halimbawa Jollibee, nalugi ba sila? Siguro a month nalugi sila or 2 months nalugi sila or isang taon nalugi sila. Pero doon sa mga luging years nila, nagbabayad pa rin sila ng empleyado. That's the whole point of the argument na pinaglalaban ko at ng ibang YouTubers na sumasawsaw dito sa issue na to. It's not really about Tier 1. It's not really about Trike. It's not really about Josh Mojica. It's about the employees na hindi nabayaran. Kwento mo kasi yung mga naniningil sa inyo na empleyado. Kasi ganito yung ginagawa ni Josh bago tayo makinig, mag-debunk sa lahat ng mga bagay. Gusto ko munang in the first minute of this video or 2 minutes of this video, sabihin ko sa inyo yung main point. Kung ano yung sitwasyon talaga. There are a lot of employees na naniningil kay Tier 1. Pero ayaw nilang magbayad. Ngayon lang namin nalaman na lugi pala kayo. So why is it that yung kalugihan nyo sinisisi nyo dun sa employee? Wala ba kayong foresight na malulugi kayo at kailangan nyo at least silang mabayaran or at least kailangan alam nila yung sitwasyon na nalugi kayo? Hindi naman ganun yun Ngayon lang nalaman yan ng sangkatawan Alam nyo, ang nakikita nyo lang kasi na mga hindi nabayaran is yung mga malalaki. Pero may mga maliliit din dyan. Nakakarating sa akin yan, di ko lang linalabas Kasi tropa ko si Trike nung araw Nung college kami, magkakilala kami niyan Pero nakakaawa yung mga maliliit. Yung mga malalaki kasi madali lang pag-post Halimbawa si Rogin, mag-post yan. Million yung followers yun, di alam nyo agad. Si Amara, di ba? Pagka nag-post yan, ano na agad hundreds of thousands of likes yan Now, he's trying to deodorize yung position ni Trike dito. Kasi, ito yung mahirap kasi doon na hindi maintindihan ni Trike Kapag ka ikaw ay, kunyari, yung sa blacklist, di ba? Nag-champion ng blacklist, nandun yung pagmumukha niya. Nandun yung Dota, yung Dota team niya na malakas, nandun yung pagmumukha niya. Nung kasama niya si Kong, nandun yung pagmumukha niya. O bakit ngayon, na naghihirap yung mga empleyado at naniningil, what pala yung pagmumukha mo, nagtatago ka. Nas ngayon, si Josh yung haharap sa'yo, 22-year-old, halos kalahati lang yung edad niyan, biyaman, harapin mo yung mga I'm very angry dito. I'm very passionate about here. Kasi empleyado din ako, kagaya nyo. Minsan, nangyari na rin sa akin na hindi ako nabayaran ng employer ko. And it took a while bago magbayad. Pero, yung at the very least dun sa employer ko, sinabi, oy, medyo short kami sa cash flow, konting intay lang. Nagsabi sila, okay, baka ako, umasa na ako na baka hindi ako mabayaran. Pero bigla sila biglang nagbayad. O di good, masaya na ako. Yung iba kasi pinangakuan sila. Hindi na alam kung kailan. Ngayon lang nalaman ng sangkatawan yan. I-explain mo pa ng kala mo technical, simple lang naman yung explanation niya dyan. Nalugi yung Tier 1 yung nalugi, wag niyong sisihin si Trike. That's not the point. There is a saying, he who wears the crown has the heavy burden. Nakalimutan ko yung saying Pero ang point doon, kung ikaw ang humaharap, pag maganda yung nangyayari sa company mo, dapat sama-sama din. Ikaw rin yung humaharap. Take accountability. Ikaw na. Lahat ng negosyo, throughout the entire history of the world, lahat yan, at some point in their life, nalugi sila. Isipin mo, Jollibee ganyan, Di ba nalugi halimbawa yung Jollibee dito sa month na to or dito sa quarter na to, nalugi sila. Pero lahat ng empleyado nila, mababayaran nila yon. Gets mo? Kasi yung kasama dun sa kanilang, yung kanilang calculation, yung operating cost for X amount of months. Alam nyo naman yan. Pasimplihin natin. Kunyari, nag-hire kayo ng kasambahay. Okay? Yung kasambahay na yon, kailangan nyo ng 1 taon. So, expected nung kasambahay na yon, meron kang pasahod ng 1 taon. Tama, mali. Ganun na lang kasimple yun. Dito, kahit na kung malaki ka na nga, hindi ba dapat meron kayong mga in-house accountant dyan na mag-foresee nung inyong future kung magkano yung pera nyo ngayon? Hindi ba mismanage yung dating niyan? Tapos parang ang mali pa, yung nangongol out sa kanila for trying to protect
the employees. Hindi lang naman yung malalaki yung pinaglalaban dito, pati yung maliliit eh. In the case of Tier 1, nangyari sa kanila yun. In business world, nagkaroon po ng pagkalugi. Kaya kung nagtataka kayo, ba't lagi akong sumasama sa mga negosyante? At kung nakikita nyo ako ngayon na lagi kong kasama Diba? So ngayon lang nalaman natin na nalugi pala sila. Why can't Trike say that? Oy guys, nalugi po ang Tier 1. Diba? Anong ginawa nila? Naglabas po sila ng kailan lang sila naglabas ng statement. Nangyari yung unang putok nitong balita na to nung umalis si Alodia. That's mid or late ng 2025 if I can remember it correctly. Tapos pag pumunta kayo dun sa mga website like Glassdoor, makikita nyo dun yung mga exit interview ng mga former employees. And I also get information from other maliliit na employees na sinasabi nila na kulang pang Tier 1 sa kanila. Oh. Paano gagawin natin doon? 'Di ba? Ngayon, Josh, wala namang problema na depensahan mo si Trike. Pero mag-empathize ka naman doon sa mga empleyado na lugi. Kasi this is such a position na wag niyong i-bash si Trike, i-bash niyo yung Tier 1. Yeah, we understand that. Pero who would say that? Si Trike ba o ikaw? Bakit ikaw yung nagsasalita? How are you connected to Tier 1? 'Di ba? Hindi ka naman yata empleyado doon eh, 'di ba? Pusang gala. Kasi nakita natin for the past few days, nakita natin siya, nagdidikit siya kila Trike. Nagdidikit siya doon kila Rene J. Nakita ko may mga videos siya doon eh. Pero ang point ko kasi rito, someone has to take accountability rito. And I believe si Trike yun. All points leads to him eh. Kasi like for example, ikaw ay malaking employee, ikaw ay nakikita ka pag sa mga yung blacklist, yung nag-champion, di ba nandun lagi sila ni Alodia? Pero ngayon na nasa hirap na, wala ka na. Ano ba yan? Nagtatago ka na, ito na yung sasagot sa'yo. Even if matagal na kami magkakilala ni Trike, I still empathize with the employees. Kasi naging empleyado din ako eh. Naramdaman ko rin yung hindi ako nabayaran ng X amount of months eh. Alam mo yung salitang pinagpa sa Diyos ko na lang. Okay lang, kaya mo na. Kikita rin ako sa ibang bagay. 'Di ba? Pero what a relief nung dumating yun. Walang gano'n na communication ng Tier 1 eh. Actually, yung kanilang statement said na watch us go back and beat the odds. Without even, tas yung sa stakeholders na yan. Hindi naman yan yung issue eh. Ang issue dito yung mga empleyadong di nabayaran eh. Whatever your stakeholder, whatever it means, it doesn't matter. What matters is the employees. Always has been the employees. Kaya may mga ganitong content kasi may mga taong hindi makapagsalita. Wala silang platform or natatakot sila. Onti lang naman kami na nangongol out ng ganito eh. Sa hinuha ko, 2 lang kami eh. si Boss Trike. Kasi si Boss Trike ay isang negosyanteng nalugi. At ako, di sana yan yung sinabi niya. Sana yan yung press release niya. Bakit ikaw ang nagpe-press release para sa kanya? Oh my God. Ang hindi ko lang kasi gusto rito, kasi meron siyang company na PR. Di ba? PR kasi yung isang company niya eh. Ayoko na lang pangalanan kung ano eh. Obviously, PR din yon sa social media. So, what are you doing? Are you trying to PR for Tier 1? Is that what's happening here? It's so unfair. It's so unfair to the little guys na they just want their compensation. Kung nalugi kayo, problema nyo yan. Hindi nyo inayos yung finances nyo. You should have, before sana kayo kumuha ng mga tao, sana yung kinompute nyo muna hanggang saan kayo yung aabot yung pera. Ganun yun eh. It's so frustrating eh. Sobrang nakaka-frustrate talaga. Kita ko yun and I'm trying to help. Okay? Now, paano ka tumutulong? Are you going to buy the company? Is that it? Let me get back to the story of kung bakit ba nalugi ang Tier 1. Nalugi ang Tier 1 dahil sumobra ang OPEX. Nalugi sila dahil sumobra ang operating cost. Sumobra ang kapital na nailabas. Nalugi sila dahil may mga nawalang deal flow. So, it's mismanagement that actually
kung bakit sila kung bakit sila nalugi. Tama, 'di ba? So, why is it now the employee's fault kung meron silang mismanagement? Isn't it the fault of the management itself for dahil nalugi sila? Come on. Like ako I have yung mga friends namin ni Trike kasi sa Mineski. I'll mention Mineski, sila Roro. Matagal na kaming mga magkakakilala niyan since college namin That's what, 2 decades? Ganun na katagal He knows what I'm talking about. Mineski went to so many restructuring. Merong mga panahon na nalugi ang Mineski. Merong mga panahon na malakas sila. Pero have you heard na hindi sila nagbayad ng empleyado nila? It's the little guys that runs your business. So you have to do good with them first before ka mag-flex ng sports car sa internet. Meron kasing post na ganun si Trike I'm not saying na mali na mag-post ka ng sports car. I'm just saying na I know what you're trying to project. You're trying to project an image of success. Pero what if you fail? Babalikan yan, boy. Naintindihan mo ba? Now, who is trying to clean up your mess? A 22 years old kid na pumaldo sa kangkong chips. Pero has the employee been paid hanggang ngayon? Nabayaran ba sila hanggang ngayon? Balikan natin yon kasi yun at yun pa rin yung punot dulo nitong issue na to. It's not about you. It's not about Care One. It's about the employees. Kaya na-frustrate ako Sobrang nagagalit ako dun sa mga tao na nagagalit sa akin because pinagtatanggol ko yung employee. Nanggagatas ka lang, wala ka namang negosyo. Oo, wala akong negosyong nalugi. Wala akong empleyadong hindi nabayaran sa tanan ng buhay ko na kumukuha ako ng tao para magtrabaho sa akin. Wala akong ganun. Grabe. Nalugi sila dahil negosyo sila. Okay? Nalugi sila dahil mismanage sila. Wag mong pabanguin, boy. Diyos ko, obviously mismanage di ba? May capital ka, may OPEX ka. So, dapat may projection ka. Sino dapat sisihin mo? Dahil yung mga managers, why does it have to be the burden of the people who works for you? Sila yung hindi nabayaran, sila yung hindi makapag-flex ng pera. Tapos ang sisisi mo doon sa mga doon sa mga empleyado. Oh, come on. It's frustrating mga lods. Ayoko na. Kasi nagagalit ako. I'm so passionate when it comes to the rights of the employees. Kasi naging empleyado rin ako Kahit ano sabihin nyo sa akin, alam ko yung pinagdadaanan nyo. Yun na nga lang yung siguro silver lining sa akin Diba? Anyway, yun lang naman. Gege mga lods.